Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Car bag sauce Simbahan. Sa Matthew 7:21 hanggang 23, kung babasahin nyo, may mga sumasampalataya, no? Pero hindi ililigtas. Bakit? Yung kanila pong mga gawa, mga kapatid, hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. No? Alam niyo ba ang ginawa ng mga taong ito na hindi ililigtas ng Panginoong Jesucristo kahit nanampalataya? No? Gawain po ni Kristo. Pangangaral sa gamit ang pangalan ng Diyos, no? Pagpapalayas ng masasamang espiritu at even himala. Gawain po ng mga ng Diyos yan eh. Pero hindi sila iniligtas ng Diyos. Bakit? Hindi po kalooban ng Diyos na gawin nila ang mga bagay na iyon. Bakit? Kasi alam naman po natin sa Biblia, mga kapatid, ang persona o ang tao na pinagkalooban ng Diyos na gawin ang mga bagay ng pangangaral, pagpapalayas ng espiritu, at paggawa ng mga himala, mga kaparian lamang po. Diba? Malinaw po yan sa 1 Peter 2:9. Basahin muna natin ha. Kanino ipinagkatiwala ng Diyos, mga kapatid? No? Kanino ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga kahangahangang ginawa? Mababasa po natin sa 1 Peter 2:9. No? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So napakalinaw po ng mga kapatid, no, sa aral ni Pedro, ang mga pari ang siyang pinagkalooban sa mga gawang kahanga ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya nga even sa Matthew 7:21 hanggang 23, even ang mga taong ito ay sumampalataya na sa Diyos, pero yung kanilang mga gawa, no, ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos dahil hindi naman sila ang inutusan magpahayag sa salita ng Diyos. Hindi rin sila inutusan ang magpalayas ng masasamang espiritu. Hindi rin sila inutusan ang gumawa ng himala. Pero bakit ginawa ng mga taong ito, katulad ng mga protestanteng pastor at ang kanilang mga alagad? Bakit nila ginawa ito? Dahil po yan sa kayabangan. Di porket nakabasa lamang ng salita ng Diyos, no? Akala nila tinawag na sila, pero hindi. Kaya nga hindi sila ililigtas. Nabasahin natin, mga kapatid. In Matthew 7:21 to 23, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So not by faith alone, mga kapatid. No, kasi may pananampalataya na po ang mga ito, pero hindi pa rin makapasok sa langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano daw? Sumusunod sa kalooban ng amang nasa langit, mga kapatid. Yan po ang taong ililigtas ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Kita niyo, mga kapatid? No? Nangaral sila gamit ang pangalan ng Panginoon. Nagpalayas kami ng mga demonyo. No? Nag-i-exorcism sila. At gumawa ng mga himala. Lahat ng gawain ng Diyos yan eh. Pero anong sabi ni Panginoong Jesucristo sa 23? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kita niyo, mga kapatid? No? Ang ginawa nila, may pananampalataya sila sa Panginoon. No? Nangaral sila gamit ang pangalan ng Panginoon. Nagpalaya sila ng mga demonyo. Even paggawa ng himala, ginawa nila gamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Lumayas kayo mga gumagawa ng masama. Paano naging masama yung ginawa nila, mga kapatid? Because it is not the will of God for them to do those things, mga kapatid. Dahil malinaw sa 1 Peter 2:9, mga kaparian ang binigyan ng Diyos na gawin ang mga bagay po na iyon, mga kapatid. No? So, hindi po pwede sa huling panahon, kapag humarap na tayo sa Panginoon, no, hindi po makapagligtas sa atin ang pananampalataya lamang, or even manampalataya ka, pero ang mga gawa mo naman ay kasamaan, hindi ka po makakapasok sa kaharian ng langit. Malinaw po yan sa paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Car bag sauce Simbahan.